Sa inyong lahat. Ako po'y nag-aga ng dating, baka kasi malate. Okay, so una po ay salamat sa invitation. Dahil ako'y taga rito din. Kaya po ako'y napapasalamat na na-invite. And salamat po sa church ng GSBC at ng Sovereign po na nakasama po namin kayo ngayong hapon pong ito. So tayo po ay magsasalo-salo sa salita po ng ating Panginoon and tayo po tumayo bilang paggalang sa salita po niya at ang ating talata ay sa aklat po ng Matthew chapter 6:33. Bukod siguro si John 3:16 ay isa ito sa pinaka-familiar na verse sa Bible. At ang aking translation lang po ay iba. Ang aking gamit na Bible ngayon ay Magandang Balita, Biblia, pero ating babasahin lang po ito for the sake ng ating pag-aaral. Matthew 6:33. So, basahin niyo po kung anong inyong versong hawak. Handa, basa. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, yan po yung salin sa Magandang Balita at yan naman yung sa ang Biblia. So, tayo muna po yung manalangin. Panginoon, magandang hapon po. Tunay na kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa biyaya na magkasama-sama para kayo nga po ay papurihan, sambahin, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa amin sa dumaang mga oras na. Salamat din po sa iyong mga anak mula sa iba-ibang mga iglesia lokal sa Batangas na nagkasama-sama. Salamat, Panginoon, sa grupo po ng mga anak nyo na yung iba ay married and yung iba ay not yet married na nasa sa professional life na. Salamat sa kanilang mga buhay, sa kanila pong napakalaking ginagampan ng ambag sa kanya-kanyang iglesia lokal na kinabibilangan. Salamat po sa kanilang buhay at dalangin namin, Panginoon, na yung hapon ay pagpalain nyo kami ng iyong salita, yamang ang salita mo ang tunay na biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Patawad din po sa lahat ng pagkukulang, nawa ay ituon nyo ang aming isip sa inyo, at nawa po, Panginoon, ay tunay na kami iyong sasamahan, banal na Espiritu. Purihin ka po ngayong hapon sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. So, ang tema po ng anniversary, ng ikalabing-anim na taong anniversary ng GABC Taysan ay God's Kingdom We Will Seek this 2026. At nakaangkla po yan sa Matthew chapter 6, siyempre. Pero bago po natin makita ang ating pag-aaral, mahalaga na atin mong makita ang background muna ng Matthew. Ang Matthew chapter 6 ay bahagi ng Sermon on the Mount ng ating Panginoon na nagsimula yan sa chapter 5, chapter 6 at nagtapos sa chapter 7. Kaya kung gusto natin ng first hand na paano ba mag-preach si Jesus Christ, ano ba ang content ng kanyang preaching, basahin nyo ang Mateo 5, Mateo 6 at Matthew chapter 7. Kaya ko nabanggit yan kasi ang Bible po ay kadena. Bago yung 6:33 na seek ye first the kingdom of God na ating pag-aaralan, dapat makita natin yung flow niya na bago yun binanggit, meron munang tinatalakay ang chapter 6, particularly yung verses 25 hanggang 34. So, with that in mind, so ang Matthew chapter 5 to 7 ay yan yung kalalang-kilala nating Sermon on the Mount ng ating Panginoon. And yan yung Savior's message Himself. Ibig sabihin, yan yung preaching talaga ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit natin to pag-aaralan? Napakaganda po. Alam nyo, lalo mga young professionals ang naririto. Sabi dun sa akin hong nabasa na may kinalaman sa ating aaralin maya-maya, workplace anxiety is currently a global epidemic. Sino rito nagtatrabaho na po? Mga may trabaho na. Yan. May nagtatrabaho, most of you. Ang sabi sa survey, 80% of employees are reporting productivity anxiety. So marami daw pong nagtatrabaho ang maraming anxiousness. Okay? Ano ba yung anxiousness? Ay di anxiety o yung kabalisahan. 40% are experiencing high levels of anxiety at work.
Bakit daw po? Ang dahilan ay ito. Number one, yung job insecurity. Dahil may AI na, kaya ka ng paltan. Okay? Sa China nga, 1,000 kurso na ang tinanggal. Why? Yung kayang gawin ng tao ay kayang gawin na rin ng robot. So maraming tao nagkakaroon ng, ako kay tatagal pa sa trabahong ito, baka mawala ang aking work. So meron tinatawag na job insecurity. Yung tinatawag nating hustle culture. Okay? Nagmamadali na kultura. Maraming hustle, maraming pinagkakaabalahan. Digital overwhelm. Yan, nakaka-anxious din yan. Nagkokos ang anxiety yung ang daming, try nyo minsan ng inyong cellphone na scroll, tapusin nyo. Hindi nyo kaya. Yung naikot-ikot, mami, meron na naman. So, nagkakakos ng anxiety yung digital overwhelm. Ibig sabihin, sobrang daming information ang pumapasok sa buhay ng maraming tao. Totoo ba yan? Pag hindi nyo tinigilang i-off ang inyong cellphone, talagang hindi titigil. Ang daming pumapasok. Naku, ang kaklase ko, may asawa na, may kotse na, yun, nangabit na, ang dami. And you are overwhelmed. Ako nga, wala pa. Oh, you see, nakaka-anxious yan. Okay? Causing billions of working days to be lost. So, ito yung background ng reality today. That is the common problem that we face. Ngayon, anong connect niyan sa ating pag-aaral? Kasi kung inyong babalikan po ang chapter 6, lakdawan ko na itong iba. Sa chapter 6 ng Matthew, verse 24, ito yung kanyang tinalakay bago yung 33. Okay? So tatlo lang mong bagay ang ating pag-uusapan po ngayong hapon sapagkat sabi daw po ay preach according to your age. Okay? So maiksi lang. Okay. So everyone is experiencing anxiety, tama? At minsan, ito po ang totoo. Malimit, bakit hindi tayo makafocus sa Diyos? Ay dahil sa mga bagay na ating pag-uusapan maya-maya. Okay? So ating puntahan na po ito. Ang sabi sa verse 25, okay? Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin o sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa damit, gumagamit si Jesus Christ ng illustration from lesser to greater. Okay? Gumagamit siya ng paglalarawan ng bagay na mababa papunta sa mas mahalaga. At ating babagtasin po yan kasi isa po sa mahirap natin kasing hiwagin yung 633 na hindi natin alam muna yung pinag-usapan sa taas. Tama? Laging yun ang rule. Pag nagbabasa tayo ng Bible, ang Bible ay hindi pearl, nakabit-kabit, kundi chain that are linked together. So, magkakadugsong yan. At ang kanyang pinag-uusapan dito, sa 25 hanggang 34, ilang beses binanggit dyan mamaya yung tungkol sa worry. Okay? Mamaya. Nagwo-worry na agad ako eh. Okay. Ngayon, sabi rito, hindi ba ninyo, upang kayo mabuhay, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa damit, sundan niyo po, verse 26, masdan ninyo ang mga ibon. Okay? Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Okay. God's kingdom, we will seek this 2026. Number one, meron talagang hadlang yan eh. May hadlang, why we are not seeking God's kingdom. Number one, the concern. Okay? Tayo po ay maraming concerns, cares, okay, of this life. Halimbawa na nakalagay dyan, pero atin mo nang i-define yung, sa King James ay taking thought, okay? Taking thought, okay? Or sa mas mababang translation, ako po'y mas mahilig sa mababang translation. Bigla papahirapan mo pa, pwede mo namang pababawin. So worry, okay? Worry. Okay? Kayo may nagwo-worry din? Ako kayo makakapag-asawa pa? Iyon. Gusto kaya ako ng gusto ko? Iyon. Narito kaya siya? Okay, hindi ko alam.
So ano ang concerns ng marami? Sa context. Okay, punta tayo sa context para huwag tayo mawala. Sige, atin muna i-define yung worry. Okay, bago natin puntahan. Ano ba ang worry? So, binasa ko to sa isang Christian na counselor. Ang sabi niya, worry, nandiyan po ba yan? Ating para mabasa. Ano ba yung worry na binabanggit sa Bible? Worry. Worry comes when we turn from God. Nasa first pala yan? Sa intro ko. Nilipat ko lang sa first point ko. Worry comes when we turn from God. Ito pala ang worry. Worry comes when we turn from God, shift the burdens of life onto ourselves, and assume, okay, at least by our attitude and actions, that we alone are responsible for handling the problems. Okay, ating unawain. Ano ba yung worry? Sabi ng Panginoon, take no thought. Sa NIV, ESV, I don't worry. Okay? Bali, 4 na beses binanggit. Halos 3. Don't worry, don't worry, don't worry. O worry not, worry not. Ano ba ang ibig sabihin ng worry? Kasi yun yung hadlang. Kaya minsan hindi natin ma-seek yung kingdom. Mamaya, i-define natin, what is seeking the kingdom and what is God's kingdom? But atin mo nang puntahan, ano ba yung nahadlang minsan? Worry. Ano ang worry? Or pag-aalaala. Ito pala po yun. It is when we turn from God and shift the burdens of life, kanino? Onto ourselves and assume at least that by our attitude that we alone are responsible for handling problem. Ayun palang ibig sabihin ng anxiety. Ano yung anxiety? Ito pala, or worry, ito pala yung attempt natin na sa halip na tayo nakatuon sa Panginoon, isinishift natin yung mga burden sa ating sarili and we think na I can management. Yan. Ako ang bahala. Dito, Invictus. Okay. Ako ang bahala. Okay. Halimbawa, ng pinagkakaisipan nating what are the concerns of life? Number 1, nanaririyan. Okay? Food. Nakalagay naman sa Bible Sabi ng Panginoon, food. Sabi ng Panginoon, masdan ninyo ang mga ibon. Ang Panginoon ay habang nagtuturo, nasa bundok siya, and sa part niya ng kanyang pinagsesermonan, yan po yung daanan naman nagmamigrate ng mga ibon. Okay, mga migratory bird. So, while the bird are migrating, siguro ang Panginoon ay, oy, tingnan niyo yung mga ibon. He is talking to the people and then sabi niya, oy, you look at the birds. Pagmasdan niyo yung mga ibong nagmamigrate, ang liit ng brain. Very low na creation. Pero ang sabi ng Panginoon, look at the birds. Pagmasdan ninyo ang mga ibon. Ang sabi niya, hindi sila nagtatanim. Nakita na ba kayo ng ibong nagtatanim? Wala. O nag-aani. O nagtitipon ng kamalig. Mamahal daw uli ang krudo. Mag-ipon muna tayo ng mga krudo para tayo may pangbiyahe. Wala. Ang punto rito ng Panginoon, ang sabi niya ganito, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Ngayon, punta tayo sa analogy. Lesser, lipat sa tao. Tingnan sabi niya, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Tama ba yon? Bakit tayo nagwo-worry sa pagkain? Kasi yun ay number 1 problema ng mga tao. Food. Tama? Food is one concern. Diyos, ligtas pag may bigas. Pag walay manigas. Yun, nakapakinig nyo na yan pag nagsasalwining. Anong ligtas? Ligtas pag may bigas. Pag walay, manigas. And parang mukhang totoo nga. Pero pag tingnan natin ang Bible, totoo ba yon na tayo talaga'y pababayaan ng ating Panginoon? Si Rocky, di ba? Ako'y tumaba na ngayon kumpara dati. Ano ang sabi ng Panginoon? Sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Gaano kadami ang ibon na yan na inaalagaan ng Diyos? Sino ito may mga alagang lovebirds? Gaano kadaming feeds ang pinapatuka mo dyan? Yung pelican, yung mga hummingbird, yung mga migratory bird, pag sa dami niyan, pinapatuka lahat ng Diyos yan. At sabi sa Biblia, walang nalalaglag na ibon without His permission. Ang sabi ng Panginoon, mas mahalaga ka kaysa mga yan. Why are you so anxious? Why are you so full of worry? Ayan yung hindi totoong mahalagang ibong pinapalti ko lang nung ako'y bata. Hindi naman tamaan.
Kasi sabi ng Diyos, hindi pa oras mamatay niyan. Okay? Kasi ang Diyos ay sovereign in all, everything. Okay? Ngayon, food. Ecclesiastes chapter 6:7. Ito yung favorite natin mga Baptist eh. Okay? Ecclesiastes 6:7. Ang sabi ng Biblia, lahat ng gawa ng tao ay para kanino? Sa kanyang bibig. All men's labor are for his mouth. Gayunmay, ang panglasa ay hindi nasisiyahan. Totoo naman nga tayo kakain mamaya pagkatapos ng service dito. Okay? Pag uwi sa bahay, magngungot-ngot na uli. Kaya mga kapatid, yung concern natin minsan, yung pag ang Diyos ang aking maintindi, pagkain, paano yung aking pamilya? Paano yung aking future? Pero alam nyo ba, God will never let us down, lalo sa pagkain. Ano yung pagkain? Okay, tingnan nyo. Ayon sa Global Agriculture ng daigdig, itong ating recent, kulangin kaya talaga ang pagkain? Pag napapadasa na NFA sa may balagtas, doon sa may mga babaihan doon, hindi ako napapatingin sa bigasan. Kakoy, nabubulok ang bigas dito eh. Tama? Sapat ang Diyos ninyo. Sabi sa Global Agriculture sa Google, global agriculture already produces more than enough calories to feed everyone on the planet. Oy, wag tayo mag-alala, paano ko mag-aasawa nito? Ay walang maipapakain. Hoy, ayun o. Ang supply ng Diyos ay higit pa. Tingnan, ilan ang population sa mundo ngayon? 8 bilyon. Ang pagkain na available sa daigdig ngayon ay kayang magpakain ng gaano? 10 to 15 billion people. So, why are you worrying? Naku, kaya Kuya Henry, kailangan ko mag-worry kasi hindi ako makakakain. Uy, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Okay, paglilinaw. Hindi ibig sabihin nakatingala ka sa langit at nag-aantay ka ng sardinas na papatak. O kaya ay male-maleta. O kaya ay darating... No. Tingnan yung ibon. Ang ibon ay nilagyan ng Diyos ng instinct para maghanap ng bulate, maggawa ng bahay, maghanap ng mga kulisap. Ang tao ay nilagyan din ng Diyos. Ang Diyos ay naglagay din sa tao ng talino para kung sa ibon ay effort, sa hayop ay instinct, sa atin ay effort. Okay? So, how will God provide my food? Paano? Paano tayo ipoprovide ng Diyos ng food? Nauubos ang aking tubig. Okay, God will provide water. Okay. Paano? Binigyan ka ng Diyos ng capacity to make an effort. Okay? Kaya binigyan ka ng talino. Binigyan ka ng kurso. Doon ang Diyos gagawa para magkaroon ka ng pagkain. Hindi man ibig sabihin, ikaw si Juan Tamad na, Lord, sabi mo, pinapakain mo ang mga ibon at ako ay nakatingala sa langit at aantayin kong pumatak ang bulok na mangga. Okay? Hindi yun ang nakalagay sa Biblia. Okay? Hindi indolence or katamaran. But definitely, isa sa number one problem ng tao ngayon, even ng mga Christian, ay pagkain. Kaya kailangan nating magtrabaho. Okay? Tama naman yon. Pero ang masama lang ay yung ganito. Yung we are slipping into self-reliance or preoccupation, masyado tayong preoccupied ng mga bagay na ito. Okay? Yan, pag ang pagsimba magawa ko, ay kailangan ko yung maghanap buhay. Kailangan namin ng pagkain. Pero sa totoong buhay, we are having more than enough. Tama po ba yon? Kayo ba ay napapanisan din ng pagkain sa inyo? Yung milk tin yung in-order, hindi yung inuubos yung bilog-bilog sa ilalim. Minsan yung mga bilog-bilog, yung pearl. Lalo't pagka may kadate. Talagang maraming natitirang pagkain pag may kadate. Hagyan na maka-ot-ot. Pero pagka siya lang mag-isa, okay, ganun talaga. Yan, nakakatipid pag may kadate, okay? Pero ang totoo, we have more than enough. Tama? Tama, we have more than enough. Kaya ang sabi ng Bible, huwag kayong magulumihanan. Oh, yan. Lalo kayong mga single pa, huwag kayong magulumihanan. Nako, ako kayo makakapagpakasal, baka ako walang may pakain. Ay, di fasting. Talagang napaka-spiritual ang aking kasal. Wala pong handa. Prayer and fasting wedding. Okay. Okay, parang ako yung mag-view na lang sa online. Okay. Food.
Okay, isa yan sa concern ng tao na nasa context. Ikalawa, punta na tayo. Verse 27. Higit, so sana klaro sa atin, mas mahal ng Diyos ikaw kaysa sa ibon. Okay? Kayo mga ibon nag-uusap-usap. Timo yung taong yun, Timo, sabi ng Maya sa kanya, kapwa Maya, kita mo yun, Timo, parang hindi siya mahal na kanyang ama, Timo, talagang kumahog eh. Nag-uusap siguro yung mga ibon, doon, lalo sa Batangas, sa dami na ipot na ibon doon, sa may yun? May Baymol? Oo, talagang siguro nag-uusap yung mga, kita mo yung mga tao, Timo, iputan natin yung mga yan. Talagang balisang-balisa sa buhay, gayanan ng gayanan. Talang tayo rito, paipot-ipot lang tayo dito. God is providing our needs. Kasi mas mahalaga tayo kaysa sa kanila. Hindi nga sila pinababayaan ng Panginoon, and yet tayo minsan, matutukan po ba yung kingdom of God na yan? Ako nga'y problematic na. No. Lalo sa amin pong may mga asawa na, ito yung binubuli ko, Brother Mac, ako ang tinatama na dahil ako'y maraming worry. Kaya sabi ko, tamang-tama ang mensaheng ito. Okay? But nakakatuwa ang aliw ng Diyos, kung minamahal nga niya ang Maya, mas mahal niya tayo. Okay? So food, ikalawa, verse 27. Sino sa inyo ang nakapagpapahaba ng kanyang buhay kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Okay? Yung sukat diyan ay tumutukoy sa span of life. Ikalawa, what is the concern of many people? Future. Yan. Future. Future, yung buhay. Okay, yung buhay. Paano hahaba ang buhay? Kaya ngayon, usong-uso yung health. Kailangan nating exercise. O, nasa sa gym, nagbubuhat. Yon. Hindi mo alam yung nagbubuhat ay, okay. Future. When we say future, or yung sabi rito, body, okay? Sorry, 27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Number 2, yung future. Minsan tayo concern sa future, yung buhay. Ano kaya mangyayari? Alam nyo talagang yan inaiisip ko. Habang binubulay natin ang Bible, makikita natin mga minamahal na yan ay daya. Kasi ang only life that we have is today. Tama? Ang hirap mag-dwell sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Okay? Laging ikinikwento ng ating pastor, yung bata sa tabi ng balon. Narinig nyo na yun? Yung grade 6 na nasa may tabi ng balon na umiiyak. At ba't naiyak? Baka daw mahulog ang kanyang anak. Sabi, gawa po ng balon. Oh, bakit? Kasi po, ako po'y magdadalaga na. Oh, may makakagusto po sa akin. Oh, magpapakasal po kami. Oh, tapos, pag nagkaanak po kami, baka mahulog sa balon. Ano yung future? Masyadong, hindi mo nga alam kung may manliligaw pa. At hindi mo rin alam kung sasagutin ka. Parang ang takbo ng utak baka mahulog sa balon. Wala, hindi pa nga alam Finish well muna. Okay. Ngayon, future. Minsan, ang isa sa ginagawa ng tao para humaba daw yung buhay, by the way, humahaba ba talaga ang buhay pagka tayo nagwo-worry? Umiigsi, lalo. Okay? Anong ginagawa ng ibang tao para humaba ang buhay? Mag-exercise. Okay, sabi sa studies, yung pag-exercise para humaba ang buhay, ako'y nalulungkot, yung si Brian Johnson, isa sa tao na gumagastos ng $1 million para wag mamatay. He is beating death. He tried to beat death. And ako'y nalulungkot na siya ay na-diagnose ng tinatawag na autoimmune disease sa kanyang tiyan. Kinakain ng kanyang tiyan ngayon ang kanyang tiyan. And inaaral nila kung paano ikokontrol yon. Ang lifestyle niya ay napakaganda. Ang kinakain niya ay napakaganda. Dugo ng kanyang anak ay isinasali niya sa kanya. Kaya siya ay 60 na, mukha lang siyang mga 30s. Ganun siya kabata. Pero may sakit siya. Alam niyo kasi, ang future ay wala sa tao. Magandang mag-exercise ka. Tingnan, sabi rito, may mga tao kasi na they think na ang exercise is a guarantee para humaba ang buhay. Kaya, puro pagpapaganda ng katawan, bicep, tricep, newsep, lahat na ng sep. Nasa spa, nagpahilo, lahat na ng pangkatawan ay tinutok. Thinking na yun ang mag-e-extend ng buhay, ay nagja-jogging, naka-headset, nabangga, pa! Yun!
ang future ay lalong umigsi. Napahamak pa nung akala niya na magpapahaba ng kanyang buhay. Okay, correction. Hindi ko sinasabing masama mag-exercise. Pero don't overdrive yourself na mag-exercise ako para humaba ang buhay ko. No! Ang Diyos ang may hawak kung hahaba o iigsi ang ating buhay. Okay? Kaya lalong huwag ka magsusumba. Baka doon kayo natakas sa puso. Naku, nasa si brother? Nasa sumbahan po. Wala sa simbahan. Okay? Ay, kita ko minsan yung katatanda na. Dito. Tatanda. Hindi mo nanonood yung mga yun eh. Oo, talagang hato eh. Pagka nasa sa mga, ay, ang daming mga kumparing nanonood din. Sabi ko, itong mga lalaking ito, nagbabasketball daw balabay, titingnan lang yung mga, nakalawang magaling. Alam nyo, namatay yung taga rito. Cardiac arrest. After niya doon. Bakit? Hindi ba sama ang maghanda sa future na mag-exercise? Pero definitely, hindi yan sa pagpapaganda ng katawan mo lang, kaya hahaba ang iyong buhay. Walang nagdadagdag, Diyos ang nagdadagdag. Okay? Kaya, okay lang kuya Henry, sobrang taba ko naman. Hindi naman. Ang punto lang, wag mong sobrang stress ang sarili mong, dapat ang katawan ko, gasing katawan ako nino. Sino ko mga matsyong, wala akong tuwang kilala eh. Alam ko lang chubs na eh, hindi na abs, chubs. Sino bang masikat na mga bodybuilder ngayon? Si Anatoly. Okay? Yung may pang-map na mabigat. Okay? O kay kasing sexy ni Ivana Alawi. Yun, iPhone. Ay, baka kayo naroon ha. Pag nakadalawa ka, akin yung isa. Oy, wag naman tayong ganyan. Okay? Pambihira. Pero kung makikita ko siya dyan, attend ka sa church namin, okay? So, future. Exercise is not guaranteed. Ang Diyos ang may hawak ng ating buhay, okay? Kaya, hindi yung, wala na akong time kasi nagwo-workout ako, Kuya Henry. Pagka yung Diyos ang iunahin, maiinitan ako. Alam niyo na, pag soul winning, mainitan, yung aking, yung aking skincare, yung aking mga Kojic. Naku, alam niyo, mainitan, magka-skin cancer ako. Shh! How can I see the kingdom of God? It's so hot and so mas mahalaga yung kanyang katawan. No, ang Diyos ang naghahawak ng ating buhay. Okay? So kung anong katawan natin ngayon, wag naman maging sobrang obese o sobrang payat, pero kung anong katawan mo, hindi yung ang iyong model ay taga sanglibutan. Kaya pag naitiman na sa soul winning, naku talaga, naku. Yun, wag ganon. Okay? Number 3, na nakalagay dyan. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Number 3, na nagiging concern pa ng maraming tao ngayon, why they cannot see the kingdom of God, seeking the kingdom, is the fashion. Okay? Food, future, fashion. Fashion. Ano yung fashion? Sabi rito sa verse 28, ito ang sabi ng Panginoon, dun sa Galilee na pinagtuturoan ng Panginoon, yun ay hill, marami diyang mga damo na nagbubulaklakan yung mga weeds. Okay? Mga halaman, yung binabanggit dyan na liryo sa parang, hindi yan espesyal na halaman. Okay? Yan ay parang yung pagka nasa parang ka, yung may mga nagsibol na, ang dami po ngayong mga, lalong nagtag-ulan, ang daming bulaklak sa parang na yung parang nayayapak-yapakan mo lang, na violet ang bulaklak, o kaya ay kung ano nung bulaklak. Kanina, sumundo ako sa mga bata, ang ganda ng parang. Sabi ng Panginoon, wariin ninyo ang mga liryo sa parang. Okay? It talks about any kind of weeds or flowering plants doon sa Hill of Galilee. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, ngunit, isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho, ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Siguro, ang Panginoon ay nakaupo, nagtuturo, ang sabi niya, alam niya ang worry ng tao. Bakit hindi masik ang kingdom? Food. Future. Fashion. Damit. Kasi sa Middle East, talagang mahirap ang damit nung unang panahon. Pagka ikinakapag-produce ng damit doon, ay mayaman ka na. Kaya siguro yung iba,
ito naman ang damit ko eh. Parang naisuot ko na ito nung linggo. Palima na. Nadapo na nga ang langaw. Huwag naman sobrang hindi na pilatan ng pantalon. Pero alam nyo, ito po even sa churches, nagiging concern yung damit. Do I look pretty? Do I look handsome? Masyadong napapatuon sa outward na itsura. Whereas ang sabi ng Panginoon, hey, don't worry so much sa iyong hitsurang damit. Okay lang na ukay-ukay yan. Nasa nagdadala yan. Kesa ang tatak ay masimor. Lacoste. Alam niyo, anong pinupunta natin dito? Sabi rito ng Bible, ng ating Panginoon ay ito. Si Solomon, gaano kagrandyoso ang damit ng Haring Solomon? Napakaganda. Gold. Pero alam niyo, pag nilagay niyo sa microscope ang tela, anumang textile, ilagay niyo sa microscope. Mga teachers na narito. Ilagay niyo sa microscope, ano ang itsura ng tela under microscope? Mukhang sako. See? Gaano man kaganda ang fiber na yan, gaano man kaganda ang tela na yan, looking at the microscope, para lang siyang square-square na mukhang sako ng bimeg. Under microscope. But when you look at the plants, when you look at the flower, ang sabi ng Panginoon sa mga tao ganito, alam nyo, tingnan yung mga bulaklak na yan, yan nga ay kaganda-ganda. Si Solomon ay yumaman, hindi niya natapatan yan, ay inaalagaan ko yan, lalo naman kayo. Yan yung napapaganda ko, kayo ang hindi ko ayusin. Kaya tayo, alam nyo yung ating magiging worry talaga, seeking God's kingdom. Why? Yung ating pinaghahabol na yan, food, future, fashion, ang Diyos na ang bahala dyan. Tanong, ang inyong mga wardrobe, mga kapatid sa Sorosoro, luag? Mga kapatid sa Good Shepherd, luag ba ang ating wardrobe? Yung ating mga Durabox? Mga taga Good JABC, luag? Yung pagbukas mo, ipis lang ang naglalabasan? Hindi na nga makapasok ang ipis. Bakit? Talagang, hindi, halite yung yung hanger. Bakit? Sobrang dami. And sasabihin natin, paano ang buhay ko pag ako'y sumunod kay Lord? Anong tinatanong-tanong mong paano ang buhay? Sinupply na ng Diyos ng higit sa sapat. I remember 2002, nung ako'y naligtas, ang una kong simba sa baptist, naka-t-shirt, naka-six-pocket pa, naka-sandals. Feeling ko, gwapong-gwapo na ako noon. And then, paglipas ng panahon, nasa box ng aking mga damit, no, ako'y naging worker. Unang barong ko, galing kay Inay Loleng. Unang pansimba ko, galing sa Burigas Brothers. Ay ngayon, ay kundi mamigay na din. God is blessing us so much, so why worry? Bakit hindi mo isisik ang kingdom of God? Because of those concerns? Ang Diyos nga, pinapaganda nga niya ang mga bulaklak sa parang. Na ngayon ay nandyan, isang araw ay igagatong. Ano ba yung ginagatong doon? Sa atin kasi hindi tayo nagagatong ng bulaklak. Sa Middle East, pag natuyo na yan, yung oven nila, meron silang putik na oven. Inilalagay yan, ginagatungan yan. Pag hindi yan lumingas masyado, yung mga weeds na tuyo na yan, na bumulaklak, iipunin, gagawing kindler, ilalagay sa loob ng oven mismo para uminit agad. Magtagpo yung init sa labas at init sa loob ng oven. Sabi naman nun, ginagatong nga lang yung mga yan. How much more ikaw? Ikaw ay mas mahalaga kesa dyan. Kaya alam nyo, isa sa problem natin why we are not seeking God's kingdom because of these concerns. Na kung tutuusin, tingnan niyo po, ayon sa sa Google, clothing supply is more than enough for the world. In fact, sabi dito, the global fashion industry produces an extreme oversupply. Manufacturers churn out between 80, look at this figure, 80 to 150 billions of garments annually. Anong daming damit niyan? Di mo yan? Ganyang kadaming damit. Tapos ako kayo magkakaroon man ng damit.
Huwag kayong mag-alala. May magbibigay sa inyo. Brad, anong size mo? Yun. Extra small? Extra rice? Ayun lang. Kaya may nag-aaway doon na magkapatid pag uwi sa bahay. Sabi si ate, bakit kayo nag-aaway? Sinuot ang damit ko kasi nakakrop top Nagbabag yung magkapatid na bata. Kinukuha doon yung kanyang damit. Huwag kayong gagaya sa magay na baka kayo ay sikmurain. Okay. Meron ako kilala sumama ang lasa. Ayun ka, naka-tube-tube pa. Yun, nalamigan. Sumakit ang tiyan. Asete. Lagyan ng asete. And sabi rito, with only 40%, 40% of what is made never being sold. Sa 150 bilyon na damit na nililikha taon-taon, 60% lang out. Kaya tingnan nyo, anong pinapakita ng ni Jesus Christ? At ating binabagtas nga, ating sinusubaybay yung bakit niya binanggit yung 33. Kasi alam niya na ang taong kausap niya maraming worry. Like us today, we worry about food, we worry about our future, we worry about our fashion. Pero ang sabi ng Panginoon, tingnan po ito. Verse 30. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Point number 2, the concern. Number 2, the cause. Why we are so concerned of these things? Ano yung dahilan? Little faith. God's kingdom we will seek. Bakit ayaw isik ng maraming tao ang God's kingdom? Because of little faith. Ano ba ang context ng Matthew? Tinuro ang magdasal, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come. Anong sakalagay sa dasal? Give us this day our daily bread. Nung tayo Katoliko, sa ulo natin yan, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharan mo, sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa, ganyan sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. What's the cause of not seeking after God? Alam niyo kung anong cause? Little faith. Recurring yan sa Matthew. Sa book of Matthew, 1, 2, 3, 4, 5. 5 beses binanggit ng Panginoon sa iba-ibang chapter ang little faith. So ang issue sa worrying pala, tingnan po ito. Worrying about food, clothing, and future is fundamentally a failure to trust the promises of our loving Father. Okay? Sino rito may anak na nasa steward? Yan, may mga anak na iba dito Si Rocky, si Kuya Mac, asawa ni Sister Eileen, Nagkita na kayo ng batang namumroblema sa kanilang daddy? Ha? Opo. Nung bata pa, yung children, walang anak na nagtatanong, Daddy, may kakainin ba tayo? Yung bata, may dadamitin ba ako, Daddy? Yung talagang yung parang edad ni na Amber, yung mga toddlers. Wala yang pakialam na ano yun. Ang sarap na tayo may childlike faith. Nami-miss ko yung ganun Alam niyo ang problema sa atin habang tayo nagmamature daw, nag-i-income na daw, may pera na daw, alam niyo nawawala sa atin yung childlike trust. Ulitin ko ang nawawala sa atin, hindi wala tayong pera, hindi yung wala tayong connection, hindi yung wala tayong gadget. Ang nawawala sa atin, childlike faith. Na pag inihahagis mo yung iyong baby, hindi, tawa pa yan. Why? Alam niya na hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Ang iniintindi lang natin, anak, maglalaro, kakain, dadali natin sa school, they never think na, ang tatay ko kaya ay able na bigyan ako ng pagkain. Hindi iniisip ni Amber yan. Ang laging isip niya yung toys. Kanyang gawin activity. Pero, alam niyo yun ang kailangan din natin. May kanta nga, you will always be a child in my eyes. Minsan nakakalimutan natin yon na deep inside this armor,
the warrior is still a child. Nakakalimutan natin na feeling natin, kaya ko na. No, still we are child of God. We are dependent upon our Father in heaven. Okay? Dapat lagi natin wala, Lord, I love you. Thank you for loving me. You are our Father. Napakalalim. Sana maabot natin lahat yung level na yun na we can really talk to God as our Father, Abba, Father. Because He really is our Father. So the cause is little faith. And ipag-pray natin yan, na si little faith, habang tayo tumatagal, ay maging big faith. Lumalaki ang ating tiwala sa ating Ama. Okay? At punta tayo doon sa cure. So, binagtas ng Panginoon the concerns ng maraming tao. Ba't masyadong concern sa food? Masyadong concern sa future? Masyadong concern sa fashion? Kasi forgetful of the Father. Pero ano ang cure na binigay ng Panginoon? Okay? Ang sabi ng verse 33 na ating binasa, but, kasi tatlong beses pinakita, don't worry, don't worry, don't worry, or apat pa sa NIV, don't worry. So merong imperative na negative. Don't worry. Huwag mag-alala, huwag mag-alala, huwag mag-alala, huwag mag-alala, huwag mabalisa. Pero merong positive na pinagagawa ang Panginoon. Sa verse 33, datapwat, so ka-contrast, rather, sa ibang translation ay, but seek ye first, sa ibang salin ay rather, instead of this, rather, anong sabi yung dapat gawin? Verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Ilang bagay na dapat nating makita dyan sa talatang yan? Ano bang ibig sabihin ng kingdom of God? God's kingdom, we will see. Ano ba yung kingdom of God? Okay, the kingdom of God, according sa mga theologian, hindi po ito akin, ito sa theologian, I quote, the kingdom of God, primarily, is God's spiritual, invisible rule in the hearts of the believer. He teaches that it is not a physical, political, or earthly empire, but rather a realm characterized by righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. End of quote, Dr. John MacArthur. So, kingdom of God is God's spiritual, invisible rule in the hearts. In short, seeking God's kingdom. Ito yung cure, okay? Ano yung cure doon sa binanggit na concern, sa cause? Seeking God's kingdom. Ano yung kingdom of God? Ang kingdom of God pala is this, yung rule of God in your hearts. Ano ibig sabihin nun? Hayaan nyo munang pagharian kayo ng Diyos. So that's the kingdom of God. Pag sabing kingdom of God, sabi rin ni Dr. John Piper, kingdom of God is fundamentally God's reign, not His realm. It is God's sovereign. Talagang sikat na sikat ang sovereign yan. No? Pagka ikaw ay gracer, malalaman nyo lagi ang sovereign. Okay? It is God's sovereign, saving action in the world to redeem a people. So ito yung kanyang kingdom. Redeem a people, overcome sin, and establish His lordship over all His creation. Parang ang common sa dalaway ito. God's kingdom is spiritual. Okay? Hindi nakikita na si Jesus Christ ay nasa trono. May napanood ako simbahan, pumasok yung pastor, may corona. Hallelujah! Sarap patamaan ng kidlat eh. At feeling niya, siya daw si Jesus Christ, may kariwahing pink. Kawit talaga itong mga pastor na ito, talagang naisipan sa buhay eh. It is spiritual. Ikalawa, personal. Ang paghahari ng Diyos ay personal. Ikaw ang kanyang pinaghaharian. Ikaw. Okay? Hindi yung katabi mo. Huwag mong intindihin yung katabi mo. When say, God's kingdom, ano ba yung kingdom of God na yon? It is God's rule in your heart. It is spiritual, it is personal, it is mystical. Hindi pa nakikita ang kanyang kingdom ngayon eh. Sabi nga ng Matthew 13, ang kingdom of God ay mystery ngayon. Bakit? Sa kanyang kaharian ngayon, magkalahok ang unbeliever at believer. Tama? May kambing at tupa sa loob ng eklesiya. Okay, sa local church, not sa his body, magkalahok pa. Kaya yan ay mystical, ang kanyang pinaghaharian.
but it is universal in the future. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So darating isang araw po, yung kingdom of God na yan na nasa puso natin ngayon. Okay? You listen. Ano yung seeking God's kingdom? Ang God's kingdom ay hindi yung, saan kaya yung kingdom of God? Kingdom of Kibuloy? Kingdom of Jesus? Ano yung palasyo ba yun? Kasi nakadrawing ka niya, parang palasyo. The kingdom of God is in our heart today. Naghahari si Kristo sa iyong puso, sa aking puso ngayon. Ngayon, isang araw, yung nasa loob natin yan, mafulfill yan totally when Jesus Christ reign on earth sa millennial kingdom. But for now, yung seeking God's kingdom, wala kang pupuntahang lugar na naroon ang kingdom ng Diyos. Yan ang ginagawa ng mga kulto Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Yung sa kay Dinagat Island, kay Ruben Ecleo, kingdom. Meron din ang saksi. Mamili. Ano ang tawag sa simbahan ng saksi? Barangay Hall? City Hall? Kingdom Hall. Ayun kay Jade na mga padali nung kami estudyante. Nasa Bible School. Okay. Si Brother Jade, si Jade nga. Asawa ni Lois, Kingdom Hall, Barangay Hall, City Hall. Okay, kaya ginagamit nila yung kingdom. Ano ba ang kingdom of God? The kingdom of God is within you. Na si Kristo ay naghahari sa iyong buhay. Yan muna ang ating unahin. Okay. Ngayon, so klaro na sa atin ang kingdom. Sunod na tanong ay, anong ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God? Okay. Kung yun ang cure, sa binabagtas si Jesus Christ, anong ibig sabihin ng seeking God's kingdom? Kasi ng inyong tema God's kingdom we will seek. So ang God's kingdom is it's God's reign in your heart, okay? Transforming you mula sa pagiging sinner hanggang ikaw ay surrendered sa Kanya. Ngayon ang tanong ay paano yun gagawin? Okay? Yung seeking God's kingdom. At dito tayo magwawakas. Number one, number one, under nung seeking God's kingdom, what do we mean by seeking God's kingdom? Ano ibig sabihin ng seeking God's kingdom? It means prioritizing the King. Okay? Kanina, ang ganda ng kinanta ng taga-Soro-Soro. And ako lang ipinipigil kong maging emotional. The cause of Christ. Totoo yun? What's the reason for everything that we are doing? For the cause of Christ. Ano sabi? But seek ye first the kingdom of God. Anong ibig sabihin? Dapat unahin muna ninyo. Anong ibig sabihin inuuna siya? It means pina-priority mo talaga siya. Priority. Anong ibig sabihin priority? Number one, under yan, making God the king of your life. Lagi nating ikondisyon ng ating pusong hindi ikaw at ako ang hari. Ang Diyos ang hari. Kaya everyday, Lord, you are the king. I'm the queen. Lord, you are the king. I'm not. Okay? Kasi alam niyo po itong problema. Habang tayo ay umuunlad, nagkakapera, nagkaka-influensya, we sometimes forget na hindi ikaw ang hari. Okay? Anong sabi ni VP Sara? Yung sa Invictus, I am, yung bloody, I am the captain of my ship, of my life. No. Correction. You are not. Jesus is. Okay? So when we say, seek Him first, we prioritize the King. Ikalawa, setting your eyes on His overall purpose. Our Father, you are in heaven. Hallowed be thy name. Your kingdom come. Anong kadugsong? Your will be done on earth as it is in heaven. So when we say we are seeking God's first, bakit ka nilagay ng Diyos sa trabaho mo? Ba't ka nandyan? Ba't ka nasa school mo? Ba't ka nandyan? Dapat, merong kang paningin din, ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit ako nilagay dito? Like Queen Esther. Nung una, natanggit si Esther Pero sabi ni Mordecai, okay, kung hindi ka kikilos Esther, God can send salvation by the other means. Anong sabi niya? Baka nilikha ka for such a time as this. So, number two, setting your eyes on His overall purpose.
When we say seeking God's kingdom, hindi man ibig sabihin po, mag-quit na kayo sa inyong pagtatrabaho at lahat tayo mag-full-time na. Hindi. Sir Rocky. When we say seeking God's kingdom first is this. Nasa work ka, pero yung iyong isip, this is about kay Christ. Ba't ako natuturo sa estudyante? Para lang may masweldo? No. Matuto lang sila? May panlabang ko sa contest? No. I want them to know the Lord. Naghahanap buhay ka. Ba't ginagalingan mo ang pagtatrabaho mo? Para lang ma-promote ka? No. You want to promote your Lord. Estudyante, ba't ka nagpapakiki sa school? Para sa medal na kinakalawang? At certificate na masusunog? No. You are there for the cause of Christ. That is seeking the kingdom of God first. Hindi man ibig sabihin, lahat tayo mag full-time na, seeking the kingdom. Hindi. Hindi lahat tatawagin sa full-time work. Pero kung nasasaan ka, you need to know this, you set your eyes on His overall purpose. Lord, I am here. Walang class B na Christian. Na class A ang worker. No. Lahat ng Kristiyano, kung nasasaan ka at nagpapagamit ka, ikaw ay gagamitin ng Diyos dyan. You need just to set, ano bang purpose ng Diyos sa buhay ko? Ba't ako nilagay dito? So, hindi lang tungkol sa food, hindi lang tungkol sa fashion, sa future, you are put by God there, specifically, kasi may gagampanan ka, to expand His kingdom. Ipakilala mo yung haring nagmahal sa'yo. Ipakilala mo yung haring who give His life for you. 3, desiring to live in a way that honors Him above all. Yan ang ibig sabihin na you are seeking His kingdom, but seek ye first the kingdom. It's desiring to live in a way that honors Him above all. Yan. Ito na may paulit-ulit na natin naririnig. Okay? At sana'y ating pong nauunawaan na ano ba ang ibig sabihin ng seeking God's kingdom? Lord, I desire to live in a way that honors You above all. Sabi anong kananta? For this will I die, for this will I live and I die. Favorite verse ko yun 121 ng Philippians. To live and to die is for Christ. So nakakatuwa na yun ang dapat main focus ng ating utak lahat. Tama po ba? Hindi lang yung hoarding. Mag-ipon tayo nang iiwanan natin isang araw. Nakakalungkot namang buhay yan. Let's collect. Para sabi ni Dr. Piper, may maaga doon nag-resign. Sabi, ba't ka magre-resign? Para maikot ko ang buong mundo. Sasakay ako sa aking yate. Tapos, ano gawin mo? Mangungulikta ako ng mga kabibe. Kabibe. Shells. At age of 50, magre-resign na ako. At mangungulikta ako ng mga kabibe. Alam nyo, luging-lugi ang buhay natin kung puro kabibe ang ating iipunin. You know, ibig sabihin ng kabibe, yung puro, alam nyo, puro material lang. Hindi mahalaga. Pero sabi nga ng aming pastor kanina, mag-ipon ka nung dadatnan mo. Hindi yung iipunin mo, yung iiwanan mo. Ang ipunin mo ay yung dadatnan mo sa eternity. Meron kang eternal perspective sa temporal mong ginagawa. Pero malimit ang iba, nakatutok lang sa puro temporal. Wala pa ako nun. Kaya na yan, saka na yung Diyos, saka na yung giving. Ito muna. Ang investment ko'y puro lupa. Biglang inatake sa puso, patay. Stroke. Unahin ko ng Panginoon. Ang Diyos iginagawa mong toothpick, pangdulo ng iyong buhay. Longing to His return. Yan ang ibig sabihin ng, but seek ye first the kingdom of God. Longing for His return. We long. Panginoon, Maranatha. Dumating ka na, Panginoon. Hindi dahil may problema tayo, Panginoon, dumating ka na. Kundi talagang, tingnan, pagka kayo nasa abroad na mahal ninyo, excited kang siya'y umuwi na. Dahil dala na yung pasalubong. Hindi. Dahil niya. Hindi dahil yung dalang sapatos na pang basketball. Alam nyo, we long for His return. Why? We love Him. Ang problema na niya, pag hindi na tayo nai-inlove sa Kanya. Kasi nga, ang ating puso ay nai-inlove na sa fashion, sa food, sa future husband and wife. At nakakalimutan natin yung ating first love ay ating nasa-set aside na.
Sige, kunin mo na ang lahat. Nakalagay sa helmet eh. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. And tanong, sige, mahal mong sinasabi. Dapat ang Panginoon yan. First and foremost. Okay? I speak bilang may asawa na. Dapat mas mahal ko ang Panginoon kaysa kay Joyce. Or else, magkakasala ako ng idolatry. May boyfriend ka, dapat mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa kanya kasi pwede mo pa yung paltan. May girlfriend ka, meron daw, papaltan mo. Wag. Pero ang Panginoon, wala siyang kapalit. You can search for all eternity long and find there is none like God. Kaya, what do we mean by seeking God's kingdom? Ano ba yung sabihin kingdom seeking? Seek the kingdom of God. It means you prioritize God. Okay, number 2. Verse 25. Rejecting worry. Seeking God's kingdom is this. Reject worry. Ano daw? Pag sabing, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you, it entails na kailangan mo, every time nasasagi, uy, uunahin mo ang Diyos, may babayaran ka pa, may ganar ka pa, teka, lalabanan mo yan, you need to reject worry. Take no thought. Okay? Hindi naman ibig sabihin na bubuhay ka sa denial ng kailangan, ang iyo lamang gustong gawin, Lord, ito na naman yung problema, pero Lord, I know you will take care of this. God may kinakanta nga yung aking anak, God take care of me. Yes, He does. Kako minsan yung kanta ng mga pambata, yung sa Sunday school, minsan nakaka-bless pa kaysa sa mga, kaganda ng yung pagtitiwala ng bata sa Diyos. Childlike faith. Kaya number 2 mga kapatid, how can we seek Him first? The kingdom of God. Reject worry. Remember, anxiety is a misplaced focus. Okay. Nakafocus ka lang din eh. Kaso misplaced, mali ang iyong natititigan. Tama? Sa halip na nakatingin tayo sa Panginoon, to the Father, we look on food, we look on future, we look on fashion. Instead, na we focus our mind on our Father. Pag ako tumitig sa Ama, magkakaroon ba ako nito? Yan ang issue. You have little faith. Kasi babalik tayo sa analogy ng bata at tatay. Ang bata, ang kailangan lang niyang gawin, magtiwala. Intayin ang dalang pasalubong ng daddy. Masarap magkaroon ng anak. Sabihin ko sa inyo, mag-asawa na kayo, yung mga sa tamang pagkakataon, mag-asawa. You will enjoy yung idea na, oo nga ang aking anak tuwang-tuwa, lalo na ang Diyos. Ako may nagsisikap na wag pabayaan ng aking anak. Lalo ang Panginoon, He is the greatest daddy ng ating buhay. Amen? Hindi yung sugar daddy mo. But God in heaven is our real dad. Okay? And fear is lie. Ikalawa, under niyan, why reject worry? Because fear is lie. Ang dami nating pagkakataong tayo takot, pero talaga ba? Pag sumunod ako, pero wag ka, you step out in faith, makikita mo, totoo nga pala. Halimbawa, sa soul winning na lang, baka hindi mo ito makinig. Na-reject na ako minsan Pero alam niyo, pag nag-step out ka, fear is lie. Makikita mong, ang ganda pala ng response. Pero nung nasa isip mo, nako, wala. It paralyzes you. Fear is lie. Okay? Ang kailangan natin magtiwala sa ating Ama. And ito pa, anxiety can be sinful. Why? Ang Diyos ang magsabing, don't worry. Ibig sabihin, utos niya. And instead, ikaw ay worrying pa. So you are sinning. Okay? We are sinning. Pag sabi ng Diyos, huwag ka nang mag-alala. Huwag kang magulumihanan. Ay nag-aalala ka talaga lagi doon, thinking na ikaw ang kayang mag-control ng lahat. We are sinning. Parang tinatanong natin, totoo ba, Panginoon, kaya mo? Are you really sovereign to control all of this? So, kailangan nating i-reject ang worry. And lastly, sabi rito,
Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. By the way, hindi maghihiwalayan. And last point, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. When we say we are seeking God's kingdom, prioritizing, rejecting, trusting His promises. Okay? Trusting His promises. Alam ko marami ng pangako kayong narinig na kayo nabigo. Tama? Kayo rami ng mga pangako. Pasumpa ka pa. And sometimes, because we are rejected, tayo ay nakaranas na may promises that are broken. Makinig kayo. Minsan, nadadala natin yan sa tingin natin sa Diyos, which is very wrong. Hindi porket nakaranas ka na may nangako sa iyo na nagyayabang, dadalhin mo na rin yan sa Diyos. Iba ang ating Ama, iba ang tao. Kaya sabi ng Bible, it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Why are you getting depressed? Anong sabi ng Bible? Hope deferred makes the heart sick. Ba't ka nadidepress? Hope deferred makes the heart sick. Why? Kanino ka nag-trust na promise? Sa tao. Akala ko ba naman siya na nga? Binigay ko lahat at hindi nagtira. Parang kanta na naman yun na. Pero ang sabi ng Panginoon, when you seek Him first, nakakatuwa yung kanyang pangako, all these things shall be added to you. Do you believe that? Kaya yung God's kingdom, talagang yung ating pagtuunan ng pansin na hayaan mong pangunahan ka ng Diyos. Yung dasal na, Our Father, you are in heaven, hallowed be your name. Yun talaga yung goal. Lord, I want your name to be honored. Your kingdom come. Mangyari yung dumating nawa ang paghahari mo. Let your will be done on earth as it is in heaven. Saka pa yung give us this day our daily bread. Why? Pag inuna mo siya, hindi ka niya ihuhuli. Amen? Pag inuna mo ang Panginoon, hindi ka talaga niya ihuhuli. Hindi mo pa nga siya inuuna, ay hindi na niya tayo pinababayaan. Tama po ba yon? Walang kayang tumayo dito sa sabihin, Kuya Noy, gutom na gutom. Yan, laki mong yan. Ginutom ka ng Diyos, baka kapatid mong inubusan mo. Wala na akong damit. Yun, sulong sa amit, marami ako nung malaki. Walang masasabing, wala. All of us experience the grace of God. Tama? Kaya ngayong taong ito, kalahati ng taon na lumipas, hindi pa huli ang lahat. Para kung tayo ay nami-misplace ang focus, pera. Pagkain. Earthly things. Sana tulungan tayo ng Panginoon. We can have a mid-course correction. Okay? Hindi pa huli ang lahat. We can still have the mid-course correction na, Lord, ano kang pinaghahanap ko sa buhay na ito? Ano kang pinaghahanap ko sa buhay na ito? Why I am doing what I'm doing? What's the main point of everything? Baka naiiba na tayo ng focus. So kaya ngayong hapon, may the Lord help us na instead of worrying, start worshiping God. Bakit? Ano yun? Pagka kasi nakatuto ka sa Diyos, lalo ka mag-i-improve sa iba mong ginagawa. Hindi yan magkababag ha. Huwag niyong pagbabanggain ang dalawang maganda. Okay? Alam nyo, sinong mayayaman noong 17th century? Mga Puritans. Ano ang mga Puritans? Mga Baptist yun. Na napakalapit sa Diyos, but they are the millionaire during their time. Paano nangyari yun? Malapit sa Diyos ay silang milyonaryo. Tama. Why? Nagagamit nilang tama ang kanilang kayamanan. Family, sa kanilang business, and for God's kingdom. So hindi sila, kaya hindi magkakontra yung, pagka inuna ko ang Diyos, baka ako'y maghirap. Sino may sabi sa iyo? Kabaligtaran yan. Ang testimony ng mga mananampalataya ng una, the more you seek God, hindi ko makalimutan naging tema ng Ninong Michael din. Pastor Michael, sa church ninyo, follow God's leading and blessings will follow. Nasa sidecar pa ni Kuya yung nandyan sa amin, kay Kuya Dodi yatang sidecar yun eh. Follow God's leading and blessings will follow. And that is true. Totoo yan.
You follow God, and blessing will follow behind your back. Pero unahin mo yan, iniwanan mo ang Diyos, pabaligtad. Mahihirapan kang mabuhay. Nauna ang yung hinihila ng train bago yung makina. Kaya po ngayon pong hapon, sa ating pag-aaral, God's kingdom we will seek. So, totoo, let's seek the kingdom of God. Remember, yung food, mahalaga yan. Yung future, mahalaga yan. Yung fashion, mahalaga yan. Pero merong mas importanteng pag-focusan tayo, our Father. Our Father. You seek His kingdom. Okay, you seek His kingdom. In your heart, Lord, tulungan mo nga ako nang aking focus ay sa iyo. At habang nakafocus ka sa Panginoon, yung ibang bagay na nasa ilalim ng ating mga ginagampanan, yan ay nagpapatas-patas na ng Kanya. Huwag mong attempt na, hindi, ako ang kailangan micromanage. Imamanage ko lahat sa buhay ko. Hindi nga ikaw ang may-ari ng buhay mo. May mga bagay na hindi talaga nating control. Ibigay natin sa Diyos lahat. Okay? Kaya yun po ang ating pag-aaral ngayon pong hapon, pero dahil tayo may mga bisita, paalaala, you cannot enter the kingdom of God, by the way, in the end, the future, PS. Regeneration is the key of entering the kingdom. You cannot enter the kingdom of God. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So lahat ng binabanggit natin ito'y may enjoy ng ligtas. Okay? Pero kung hindi po kayo ligtas, sana kahabagan kayo ng Panginoon na kayo ay Kanyang iligtas upang isang araw, yung kingdom na pag-uusapan natin, sama-samang tayo naroroon when His kingdom come. But for now, the kingdom is already in our heart. Okay? And let God be the King of our life. Tayo po'y manalangin.